To formally start po our worship service, buksan po natin ang ating Biblia sa Psalms 98, 1 to 9 po. Ito po ang sinasabi sa Psalms 98, 1 to 9. Sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made His salvation known and revealed His righteousness to the nations. He has remembered His love and His faithfulness to Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout for joy to the Lord, all the earth, burn into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing, with trumpets and the blast of the ram's horn. Shout for joy before the Lord, the King. Let the sea resound and everything in it, the world and all who live in it. Let the rivers clap their hands, let the mountains sing together for joy. Let them sing before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples with equity. Tayo po ay manalangin. Ama namin dakila, Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit, Panginoon, sa inyong harapan. Sa oras pong ito, Panginoon, siyasatin niyo po ang aming puso, linisin niyo po ito, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan na gawa namin noong nagdaang araw. Patawad kung napil niyo po, nalungkot po kayo dahil dami po naming nagagawang kasalanan. Kaya po, Panginoon, sa oras nito, linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa oras nito ay pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang araw, sa mga biyaya, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin, sa kagalakan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga kalungkutang nararanasan namin. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko po ang lahat ng gawain ngayon, simula, Panginoon, sa praise and worship, sa message po, kayo po ang siyang manguna, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon, kung ano po man ang mangyayari sa amin. Nawa, Panginoon, ang aming puso at ang aming isip, Panginoon, ay nakatuon lamang sa inyo at hindi po sa ibang bagay. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang bawat isa na naririto, Panginoon. Tulungan niyo po na magkaroon po o tumimo po sa aming mga puso ang salitang ang ibibigay niyo po sa amin. Gayon din, Panginoon, sa gagamitin niyong speaker ngayong araw, tulungan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng karunungan at kalakasan sa araw-araw at sa message din po niya. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Anumang planong meron kami, Panginoon, at gayon din, Panginoon, anumang distraction na meron ngayon, nawa, kayo po ang siyang maging shield namin, Panginoon, upang maging perfect, Panginoon, ang panambahan nito. Tunay ngang Ikaw ay dakila, Ikaw ang Diyos ng lahat ng Diyos, at Ikaw, Panginoon, ang nag-iisang Diyos namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Umiibig ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig kung ay linang magmasdan ang ganyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin.
natin ang witan ng ating Panginoon. Atin siyang palakpakan, atin siyang itaas sa ating mga buhay.
katulad, lalala kang katulad. Kabataan, lalala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang kababaihan, wala kang katulad, lalala kang katulad, wala kang katulad, kalalakihan, wala kang katulad, lalala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang tayong lahat, wala kang katulad, lalala kang katulad, 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 wala kang katulad, lalala kang anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Hallelujah, praise you Lord, praise you. At talagang kahit na anong pagkakataong Panginoon, kami ay magpupuri, magpapasalamat sa iyo, itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Sa bawat pagtarak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Ang aking mga
ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Panginoon, sa'yo
minamahal namin sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa niyo para sa amin, sa inyong pagkilos, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga answered prayers na pinagkakaloob mo, Panginoon, sa mga kagalingan, sa mga karamdaman, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na maibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng pwede naming i-offer para sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng tinatangkilik namin sa aming mga buhay at nawa maibalik namin sa iyo ang lahat ng may papuri at pasasalamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus Christ's name we pray. Say Amen. Sige po, tayo po ay manalangin bago ko po kayo ipag-pray. Panginoon, maraming salamat, karapat dapat kang papurihan at pasalamatan, o aming Diyos. Hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinababayaan sapagkat ito ang inyong pangako. Kaya tama lamang na bigyan ka namin ng pasasalamat. Tama lamang na itaas namin ang inyong mga pangalan, ang inyong pangalan, o Diyos, na patuloy na siyang aming pinanghahawakan, o makapangyarihang Diyos. Naririto yung inyong mga anak na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat, anuman ito, Panginoon, sa pagkakaloob nyo man ng panibagong taon sa kanilang buhay, panibagong taon sa kanilang pagsasama, sa kagalingan, sa pagtugon sa pangangailangan, sa pagtugon nyo sa kanilang mga dinadalangin. Panginoon, karapat-dapat kang pasalamatan. Anuman pa po yung kanilang pinagpapasalamat, patuloy nawa, O Diyos, na maitaas ang dakilang niyong pangalan sa kanilang mga buhay at sa kanilang buong sambahayan. Sa pagpapatong ng kamay ng iyong mabang lingkod, O Diyos, ang bendisyon ng pagpapala o basbas ng pagpapalang nagmumula sa inyo ay kanilang maranasan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So tingnan natin. Sige po, pag-usapan na ho natin, ang ating pong tema ay patungkol sa bunga o fruit. At dito po sa talatang ito, meron pong available na bunga na saan ay ipinakita na ni Apostle John. Yung love, joy, and also the answered prayers. May tuturing ba nating bunga yung answered prayer? Yung iba siguro parang common lang, hindi napapansin na ito ay bunga. So tingnan po natin muna doon sa verse 1 and 2. Napakahalaga po ng mga talatang ito na kung saan maunawaan natin kung sino ba yung Diyos. Kung kayo po ay may Bible, may napansin po akong Bible dyan sa inyo, alam nyo po maganda, nag-iiwan talaga dito sa church ng Bible. Ano ho? Ngayon, kung naiuuwi nyo po at binabasa nyo, huwag nyo nang ibalik sa church. Binabasa nyo naman. Ngayon ho, kung hindi nyo naman binabasa, kahit hindi ho ganito yung Bible nyo, o may Bible kayo sa bahay na hindi nyo naman binabasa, pakidala na lang po dito sa church. No, ho, maganda ho yung mayroong Bible din sa church. At maganda po, minsan kaming mga speaker ay talagang pinoproject na namin yon in your convenience. Pero mas okay pa rin po kung kayo po may binabasa. Ano ho, kung yan naman po ay sa cellphone, mag-ingat lang kayo sapagkat may danger dyan, lalo na kapag may nag-vibrate. Kasi sabi po, turn off. Pero yung iba, binabibrate lang naman or sinasilent. Baka iba na ang mensaheng basahin ninyo. Di ba po, no? Sige. So sabi dito sa verse 1 and 2, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. Dito pa lang, makikita na natin yung identity, yung pagkakakilanlan ng nagsasalita. Siya yung vine, siya yung puno ng ubas. Yung ama, yung vine dresser, ibig sabihin talagang siya yung nagtatanggal, nagtitrim, nagpuputol. Otoridad niya yun, kapangyarihan niya yun, at karapatan. Magkaiba po yung pag-cut off, yung takes away. Talagang pinuputol, tinatanggal, tinatapo na yon. Iba naman yung sa tinitrim. Iba naman. Tinitrim yung mga sanga na nagbubunga upang lalong magbunga. Pero yung hindi na nagbubunga, kahit na anong trim mo, wala pa rin, tinatanggal na po yun, pinuputol na yung buong sanga. So, karapatan po yun ng Diyos.
Kung dito minsan sa ating buhay, no, bilang mga mananampalataya, hindi tayo nag-a-abide o nananatili sa Panginoong Jesucristo, sigurado po, mawawala ang isang taong hindi nananatili kay Kristo. Maaaring ang iba ay nawala na sa church, may iba't ibang reason naman, pero ang mananatili lamang sa Diyos ay yung nananatili sa Panginoong Jesucristo. Malalaman nyo naman po yan kung hanggang ngayon nandito pa kayo. Diba po? Malalaman ninyo kung yan hanggang ngayon ay nandito pa po kayo. Are we abiding Christ? Mahalaga po na maunawaan po natin iyon. Sa verse 3 and 4, sabi dyan, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Manatili. Alam niyo po, yung hindi nananatili, hindi lumalago. Pero yung nananatili, minsan nga, ang tagal ng growth, pero dahil nanatili, may growth pa rin, may paglago pa rin, may bunga pa rin. Patagal nga lang, pero hindi magbubunga yung hindi nananatili. Marami tayong mga churches na available. Minsan, at our own convenience, ay pwede. Magandang upuan, hindi matigas kagaya ng ating upuan. No? Kasi itong disenyo, matigas. No? Pero maganda nga ang inyong church dahil komportable, malamig. Sa labas, mainit Sa amin, sa church, sa Ligas, tagusan yun. Kung ano ang buga ng hangin, yun yung aming weather condition. Malamig, mainit. No, wala pa kasing ganito yan. Pero ako po, sinasabi ko sa kanila, siguro gayahin natin yung karidad. Dahil mababa lang yung yung ceiling, mas madaling palamigin. Dahil yung church ng Ligas ay medyo kakaiba yung forma, kaya ang talagang suggested na para magkaroon na ng ceiling ay yung mababa lang. So, gayahin natin, sabi ko, para madali ang paglamig. Hindi bumagbubunga ang sino mang hindi nagpapatuloy o nananatili. Kapag paalis-alis tayo sa church o palipat-lipat tayo o minsan present tayo, minsan gusto natin, minsan ayaw natin, minsan nandito tayo, minsan wala tayo, parang nauudlot yung bunga na ine-expect para sa atin. Kasi ang utos naman ng Panginoong Yesus, abide in me. Abide in me and I in you. Dalawang bagay po yun. Maaring dapat talaga totoo ito Hindi pwedeng kunyari lang. Hindi pwedeng, I am abiding Christ. Ang tanong, nakikita ba sa buhay? Makikita kasi sa buhay yun that Christ is abiding us. Vice versa po kasi yun Hindi pwedeng mayroon kang pananalig sa Diyos, pero ang sama ng ugali mo. Wag po yun. Kasi ine-expect na tayong mga mananampalataya, tayo na mga mayroong Kristo sa buhay, bago nang nilalang. At kapag bagong nilalang, magandang ang ugali. Maganda ang ugali. At alam niyo po, napakaganda na kung saan maunawaan natin itong mensaheng ito sa pagpapatuloy natin. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kahit anong pagsisikap pala ng isang tao na siyang, minsan, parang, baka ito, for the reflection lang natin, lalo na yung mga may ginagawa para sa church, mga pwede nating masabi na naglilingkod sa Panginoon. Teka lang pwedeng you are abiding in Christ, pero maganda, may tanong natin, is Christ abiding in you? Nasa iyo ba talaga si Jesucristo? Masusubok yan. Kaya nga, ang ganda kanina, subukin, suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Lagi tayong magpapasuri sa ating Panginoon. Panginoon, yung intention ko ba to serve you? Tama. Yung intention ko ba to attend this church is to worship you? Or to see something incredible? Or parang may masabi lang na ako'y laging nagsisimba?
kailangan maging reflection ito sa ating buhay. That Jesus, we are abiding in Jesus and also Jesus in us. So abide in Christ simply means remain. Manatili tayo. Yung pasimba, minsan hindi. Yung paglilingkod, minsan hindi. Active ngayon, hindi ka active. Alam nyo po, parang hindi yun, walang consistency, napakahirap magbunga or lumago. Napakahirap. Yun ngang nananatili hirap na hirap pang lumago Bakit? Merong pruning. Alam niyo po yung para maging mabunga tayo lalo, minsan dumadanas tayo ng mga pagsubok. Pag nanalangin ka sa Diyos, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pasensya. Naku po, ang dami mong pati asawa mo siguro, magiging pagsubok para humaba pasensya mo. Anak mo, katrabaho mo, sa lahat ng tao na sa paligid mo. Sabi mo hingi ka pasensya. Tinuturuan tayo ng Panginoon at nararanasan natin yung iba't ibang mga pagsubok. Hindi para tayo ay mag-discontinue. Hindi para tayo ay ma-discourage. Ang dami kong pagsubok, hindi na ako mag-church. Ay, ang dami kong pinagagawa. Ang dami ko naman. Sa mga nagsiserve, magpapaalam sa council, magre-request, hindi na-approve. Ayaw ko na maglingkod. Bakit? Grabe, hindi ko maramdaman ang suporta ng church. Hindi po ganoon. Dahil kailangan nating manatili ang tunay na nananatili sa Panginoong Hesus at pinananatili ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, magpapatuloy yan kahit na anong mangyari. At sabi nga, anumang panahon, no? Hindi kasi ako singer Pag kumanta ako, baka lalong lumamig. Bumabaha po ba dito? Baka hindi ako makauwi. Pag bahaw kasi yung motor ko namamatay. Kaya wag na lang akong pakantahin. So, kailangan meron tayong bunga. At ito, alam niyo po, sa pagkilala pa lamang natin sa ating Panginoong Hesus, naranasan na natin yun. Because the first fruit is love. Diyan po, mayroon ng pag-ibig na ibinigay ang Panginoon sa atin na siyang magbubunga din sa atin. Kaya nga, di ba po, doon sa bunga ng Espiritu, ano po yung unang-una? Pag-ibig. Meron na ba kayong pag-ibig? Ito po yung malinis na pag-ibig, hindi yung kagaya ng tatay ko, masyadong mapagmahal. Panglima ang nanay ko, di ba? Mapagmahal. Mag-iingat kayo sa mga mapagmahal na ibang klaseng pagmamahal. Binibigay, lalo na yung mga kabataang babae dito. Pag hindi si Kristo ang mahal, pastidin nyo na yan. Iwan nyo na yan. Dapat si Jesus. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Kung paanong ang Ama ay mahal ako, ganun din kayo. Merong example, merong modelo na kung saan, kung tayo alam natin na mahal tayo ng Diyos, mahal natin ang Panginoong Hesukristo, naku, yung parang ayaw na natin. Mamahalin na natin kasi yung kapwa natin nito Alam niyo po, isa ako sa mga masyadong inquisitive kasi ako lagi. Parang masyado akong matanong, lalo na nag-aaral ako sa UBS, sa seminary. Hanggang nakagraduate na ako, tinatanong-tanong ko pa rin lagi ang Diyos. Kaya lang pag alam niyo po yung salita ng Diyos, nakakahiya Pero mo imagine ninyo kung gaano katalino ang Diyos. Love your neighbor as yourself, di ba? Mabait yung kapitbahay mo, lagi nagbibigay ng ulam. Mamahalin mo yun. Di ba hindi naman lahat ng kapitbahay maayos? Maraming meron pinagdadaanan yun. So, kung ang kapitbahay ninyo nagiging kaaway ninyo, anong gagawin ninyo? Anong gagawin natin? Awayin natin, di ba? Ay, hindi po. Siyempre hindi. Ano sabi ni Jesus? Love your enemies. Wala tayong lusot sa Diyos, ganun siya katalino. Kasi tayo, alam natin natin sa sarili natin, ang mamahalin lang natin ay yung nagmamahal sa atin. Ang bibigyan lang natin ay yung nagbibigay din sa atin. Pero hindi daw ganun ang mga anak ng Diyos. Hindi daw ganun. Kasi ang Diyos, sabi niya nga, nagpapaulan nga siya sa mga masasama at mabuti
Ibig sabihin, pinagpapala niya, masama man o mabuti. Tayo po ng mga anak ng Diyos, kung ang mahal lang natin ay yung nagmamahal sa atin, hindi po tayo totoong anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, pati kaaway minamahal. Kaya kung may kaaway ka, sabihan mo, I love you. Huwag mong murahin. No, baka mura ka na mura. I love you. I love you in the name of the Lord. No, ipag-pray mo. No, kasi yan, pagsubok yan sa atin ng mga mananampalataya. Alam niyo po, it is an opportunity to give glory to the Lord. Pag may umaway sa'yo, opportunity yun to give praise, to give glory to the Lord. Sabi ko, salamat Panginoon, meron akong kaaway. Bakit? Kasi binibigyan mo ako ng opportunity to show your love. Eh di ba't kaaway din naman tayo ng Diyos nung tayo mga makasalanan pa? Pero naging kaibigan niya tayo dahil sa Panginoong Kristo. Naranasan niyo ba yung pag-ibig ng Diyos na yon? Kasi kung naranasan niyo yon, ibig sabihin po nun, we must abide in Christ's love para magawa natin na mahalin din natin yung ating kapwa. No? Ha? Sige, sabi pa dito, if you keep my commandments, ito rin yung isang susi. So, una, paano ba binabalik to? Yung dito. Yun. So, yung una, abide in my love. Isa yan sa susi para manatili tayo na maranasan natin yung bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin, which is love nga. Ano po? So, dyan, isa rin to. Kailangan natin to keep His commandments. Pag hindi po tayo babad o aral sa salita ng Diyos, hindi po tayo magpapakita ng pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng Diyos. Mahihirapan tayo. Kasi wala tayong alam ng salita ng Diyos eh. Hindi natin alam ang kanyang tuntunin. Akala natin, ay basta mananampalataya tayo, naniniwala tayo sa kanya, okay na. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Akala nyo ba, pag pumasok na kayo sa eskwelahan, pasado na kayo? Nagbayad kayo ng tuition fee nyo, pasado na kayo? Hindi po ganoon. Imagine ninyo, di ba ho tayo naman ay halos karamihan sa atin dito yung nakapag-aral. Binayaran mo na ang paralan, pinahirapan ka pa. Ay, sorry po. Isa rin po akong guro, kaya sa mga nagre-reklamong estudyante dyan, no choice naman kayo kung di mag-aral mabuti. Di ba? May baon naman lagi kay nanay tatay eh, no? So, yung tapusin ninyo ang pag-aaral ninyo. Mahalin ninyo yung pag-aaral ninyo. Huwag kayong mandaya o mangopya. Pakita ninyo na sumusunod kayo sa magulang nyo. Sapagkat ang pagsunod sa magulang ay pagsunod din sa kalooban ng Diyos. So we have to keep His commandments. You will abide in my love just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Hindi pwedeng, mahal ko ang Diyos, pero hindi mo sinusunod ang kanyang utos. Alam natin yung mga magulang, di ba? Kayo po ba, nararamdaman nyo ang pagmamahal ng inyong anak kapag hindi nyo mautusan? Di ba? Ang anak mo, hindi mo mautusan. Ako bilang magulang, pakiramdam ko, hindi ako mahal ng anak ko pag hindi sumusunod sa akin. Kaya mga kabataan dyan, mga anak dyan, kahit na po yung mga may asawa na, may pamilya na, tapos anong tawag doon, nasa puder pa ng magulang, kasama, tandaan niyo po ito po yung aking payo lamang. Ang magulang natin, siya yung magulang at siya yung may karapatan. No, kahit pinatira natin ang magulang natin sa atin, kapag nagsalita siya, salita ang magulang natin, pakinggan natin at sundin. Magulang po natin yun. Kalooban ng Panginoon yun. Ano? Pero, siyempre kung masama naman, wag naman. This is my commandment, that you love one another, just as I have loved you. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Friends na itinuturing ni Jesus yung kanyang mga disciples. Yung mga kasama niya sa circle niya. Dito po sa church, nararamdaman niyo po ba ang pagmamahal ng isa't isa? Dapat po kung meron mang unang magpakitaan ng pagmamahal dito, ay kayo-kayo. Hindi pwedeng iba. Yung pagpasok ninyo, you will feel love. I am love. Mahal ako ng church na ito. Mahal ako ng mga tao dito sa church. Kilala niyo po ba yung isa't isa? Baka matagal na po kayo sa isa't isa dito, hindi niyo pa kilala.
paano natin pinapadama yung pag-ibig sa isa't isa. Yung pagmamalasakitan, alam niyo po, tayo unida, meron tayong mga social concern bilang tanda ng pagmamalasakit. Tayo, punong-puno tayo ng pag-ibig. Na tayo ay mapagbigay, matulungin, na kilalang church. Kaya mahalaga po na maipapakita natin iyon. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. May sakripisyo. May sakripisyo. Hindi iniintindi yung sarili, hindi inuuna yung sarili, kundi iniintindi yung kapakanan ng iba. Masasaktan ko ba to pag sinabihan ko ng ganito? Iniisip yung kapakanan ng iba. You are my friends if you do what I command you. Tayo po, itinuturing naman talagang kaibigan ng Panginoong Hesus dahil tayo ay Kanya, at ng Diyos, no? We are friend of God. Kaya merong kanta, I am a friend of God. Totoo po yun. Tayo ay naging kaibigan ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo. At tayo na may magiging kaibigan ng Panginoong Hesukristo kung sinusunod natin ang Kanyang utos. Ano ang Kanyang utos? Love one another. Huwag po tayong mag-away-away dito. Tayo po ay magkasundo, magpakita ng pagmamalasakit, pagdadamayan sa isa't isa, upang makita ng mga tao sa paligid natin, wow, ang mga taga-UCC Caridad ay mapagmahal, may malasakit sa isa't isa, nagdadamayan, nagtutulungan, ipinapakita ang pagmamahal bilang mga magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. At alam niyo po, pag nakitaan natin ang pagmamahal dito, mas mapapadali yung pagmamahal natin sa mga hindi Kristiyano. Baka nga minsan, baka mayroon pa sa atin dito, mas mahal natin yung hindi Kristiyano kaysa sa kapatid natin. Ano? Sana naman, hindi naman po ganoon. Kundi, maging patas tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Pero higit sa lahat, bilang magkakapatid, gawin natin ito. Love one another. Meron na po yan sa pusong natin. Nandyan na po yan. Kailangan lang nating manatili sa Panginoong Hesukristo upang yan ay magbunga. Yung pag-ibig na nasa atin, na ating tinanggap sa Panginoon, ay magbunga hanggang sa maipadama na natin sa ating mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Pangatlong bunga po ay, ito, time ko na yata, ayaw na lumipat. So, joy. These things, sa verse 11, I have spoken to you so that my joy may be in you and that your joy may be made full. Ano yung kagalakan? Bakit masaya? Actually, yung kontekstong na to, masaya si Jesus eh. Masaya siya. Na ibinabahagi niya na matatapos niya na yung kalooban ng Diyos sa kanya. Pero pagdating niya sa verse 16 at sa mga sumusunod, masakit na yung kanyang kalooban, mabigat na yung kanyang kalooban. Pero bago niya yun maramdaman, talagang nararamdaman niya yung kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, na siyang ipinapadama niya, ipinapakita niya sa kanyang mga disipulo. Kaya nga sabi niya, these things I have spoken to you so that my joy may be in you. Maging kagalakan ninyo yung aking kagalakan na nararanasan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Mahirap yan. Mahirap. Hindi ko po sinasabing madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw ba naman, mamahalin mo yung maaway sa'yo, yung nambubuisit, ang iinis, ang papahirap sa'yo? Mamahalin mo pa rin yun ang sukli na gagawin mo? Mahirap yun, very challenging. Hindi natin magagawa silang mahalin unless we abide in Christ. Unless we abide in Christ's love. Kailangan natin yun. Kaya talagang umapit tayo sa Panginoon kahit na anong pagsubok, kahit na anumang panahon, anumang pagkakataon, manatili tayo sa Kanya. Yun lang ang susi upang tayo maging mabunga sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob niya. Love produces joy. Naranasan nyo ng ma-in-love. Yung mga bata pa dito, wag sana kayong ma-in-love agad. At wag na kayong dumagdag o magpadagdag pa doon sa statistics na parami ng parami ang mga teen pregnancy na kalagayan. So, mag-aaral kayo, tuparin ninyo inyong pangarap, sundin yung mga magulang ninyo. Di ba, pag in love tayo, masaya. Meron ba ditong na in love na talagang nagwawala, nagagalit? Ha? Lahat ng nakatayo, tinutumba. Lahat ng inis na inis. Alam ko kapag ka in love tapos na broken, ganun eh. Nagwawala. Diba? Nasaktan eh. Nasaktan. Pero kapag ikaw in love, lagi kang masaya.
Minsan, nakatingin ka sa taas. Ngiti-ngiti ka. Alam niyo po, huwag naman masyadong matagal ha. Baka kasi akalain nababaliw ka na o nahihibang ka na. O sasabihin ng mga matatanda, nako, itong anak ko, nahanginan na ang ulo. Diba? Pag nahanginan yung ulo, parang no? Nawala na sa sarili. No? Para hindi halata, samahan mo ng kape. Kape-kape ka para relax. Alam niyo po, nung na-inlove ako nung high school, nagdesisyon ako, 1 buwan akong hindi makatulog. Minsan pumapasok ako, hindi na ako naliligo nung high school. Pumapasok ako kasi iniisip ko, hindi ako makatulog, iniisip ko, may gusto siya sa akin, mahal ko siya, gusto ko rin siya, niligawan. Paano ko ba siya niligawan? Laki ng problema, in love talaga ako noon. Wala akong hindi ako masungit, hindi ako basta. Ang saya ko, parang iniisip ko kung magagandang bagay. Hindi ako nakakatulog, in love ako. 1 buwan. Ang tulog ko minsan, inlip lang, kaya 5 pasok namin. Hindi na ako naliligo minsan. Mamadali. Alam niyo, nung time na niligawan ko na siya, nagpaligaw na pala siya sa iba. Ang tagal ko daw. Kaya yung mga nagmamahal dito, minsan maganda rin, hindi na pinag-iisipan. No? Hindi, wag naman. Pag-isipan niyo mabuti ang pagmamahal. So, love produces joy. Lalo na kapag tayo naranasan natin, mahal tayo ng Diyos. Imagine niyo naman, sino ba tayo para mahalin ng Diyos? Di ba? Minsan nagkamali ka, humingi ka ng tawad. O naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, tapos magkakamali ka na naman. O, di ba? Buti na lang mahabagin. Buti na lang. Kasi kung hindi siya mahabagin, wala na tayong pag-asa. Sabi po doon sa Galatians chapter 5 verse 22-23, the Spirit or the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan yung mga bunga na dapat meron tayong mga mananampalataya. Character. Meron siguro sinasabi natin, iniisip natin, soul winning yan, yung sa chapter 15. Tama po naman. Pero di ba po kapag maganda ang ugali mo, maraming taong natutuwa sa'yo. At alam niyo po kapag yung mga tao na yun, natutuwa sa'yo, mas madali mo silang dalhin sa Panginoong Jesucristo. Kaysa sa taong galit sa'yo. Ang hirap yayakagin mo, tara, magsimba ka naman para maging maayos ang buhay mo. Naku po, sinabihan mo pa ng ganun, ayaw na nun sa'yo. At hindi lang yan sa'yo, nadamay pa yung church. Ayoko dyan sa church na yan, judgmental. Kaya nga tayo, unang natanggap natin pag-ibig. At ang unang lumalago, umuusbong, at nagbubunga dapat sa atin ay pag-ibig. Mahalin ang kapwa. Gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin at pagmamahal natin sa ating sarili. Therefore, you too have grief now. Ito yung sinasabi ni Jesus. But I will see you again and your heart will rejoice and no one will take your joy away from you. Sa chapter 16, ito na yung sitwasyon. Mamimigati kayo. Totoo naman ang mundong ito, hindi naman talaga masaya yung kapag naging Kristyano ka, baka may nagsabi sa inyo, uy, pag naging Kristyano ka, wala ka ng problema. Hindi po yung totoo, dadami nga problema mo Pero kahit madami yung problema mo, meron ka ng Diyos na siyang tutulong sa iyo para mapagtagumpayan mo to. Di ba? So kaya, sige, sabihin nyo lang, sige, buhos mo. Buhos mo lahat ng problema kasi opportunity yun to praise the Lord. Opportunity to experience the power of God that is working in us. So, tandaan po natin iyon. Kaya sabi ni Jesus, in that day, you will not question me about anything. Truly, truly, I say to you, if you ask the Father for anything in my name, He will give it to you. Tingnan niyo po, ang pagkakaiba, sa basta ka na lamang humingi sa pagkakaroon ng relasyon. Di ba po? Kapag ikaw, humingi na lang ng basta sa hindi mo kakilala, ano po ang tawag natin doon? Nangungulekta, may laro sila, nagsusulisit. Baka may laro ng basketball. O kaya nanlilimos. O yan, siguro pwede natin bigyan yon. Pero iba yung dating kapag kilala mo yung nahingi sa'yo. Pero minsan, nagkakaroon ng issue dito. Minsan, niisip ng natin, lalapit tayo doon kasi meron siya. Pag hindi naman po tayo nabigyan ng tulong, wag po tayo magtampo.
Kasi hindi natin alam ang kalagayan ng bawat isa. Baka akala ninyo, nakasasakyan siya, akala niyo naman wala siyang problema. Kapag humingi kayo ng tulong sa kanya at hindi kayo nabigyan, huwag po kayong magtatampo. Baka kasi mayroon din siyang pinagdadaanan at kailangan din. No? Ngayon naman, kung tayo naman ay may kakayahan, magbigay naman po tayo sa abot ng ating kakayahan. Lalo na sa mga kapatiran. Ipinapayo ko ang pagbibigay, hindi ko po ipinapayo ang pag-uutang. Kasi sa utang, maraming kapatiran naghihiwalay. Wag na pong mangutang. Magbigay na lamang po. Huwag na magpautang. Pwedeng magpahiram. Alam niyo yung pahiram? Yung pagpahiram, ibabalik. Ang utang kasi minsan, iniisip natin, may tubo. Ang mga Kristiyano, hindi daw po yan nagpapatubo pag nagpapautang. Ano po? So, ewan ko lang, kung negosyo naman po yan, hindi ko po masabi kung negosyo yan. So, ngayon po, dito po sa atin, tayo na mga anak ng Panginoon, ng Diyos, sabi diyan, until now you have asked for nothing in my name, in Jesus' name, ask and you will receive, so that your joy may be made full. Di ba pag natutupad yung ating panalangin, masaya ba tayo? Pag answered prayer, masaya ba tayo? Di ba nagpupuri tayo sa Panginoon? Praise God! Salamat sa Panginoon, yung anak ko nakapasa. 10 take ang kinuha, saka pang 10 nakapasa. Hindi sumuko. Kahit ilang take naman yan, pwede eh. Diba? Kaya ako, praise, puring-puri ako sa Panginoon. Salamat Panginoon, tinasan niyo ako, wala akong review. Nalaman ko pa na nakapasa ako sa LED nung nasa bundok ako sa Mindoro. Grabe ang tuwa ko. Sabi ko, Panginoon, yung pagod namin na paglalakad papunta doon sa tribo ng mga mangyan. Sabi ko, grabe ka. Nawala yung pagod ko. Pababa kami ng bundok, tumawag sa akin yung ninong ko na, anak, congratulations. Isa ka ng licensed professional teacher. Sabi ko, paano nyo nalaman nun? Dahil dyan, nakapost na. Walang signal ng internet doon. Sabi ko, Panginoon, ang bait mo naman. Meron kasi akong hiling sa Panginoon. Panginoon, di ba pastor na po ako? Alam niyo naman, minsan yung pastor, hindi naman maganda yung kalagayan. Depende sa mga churches na naligaya, minsan nasa mission, isang ganyan. Ayoko ng yung mihingi-mingi ng sponsor Ayoko nun kasi minsan yung mga nag-i-sponsor, pag hindi ka na gusto niyan, marami pang sasabihin yun sa'yo. Sabi ko, Panginoon, baka pwede maglambing. Sabi ko, ganun talaga sabi ko, Panginoon, baka pwede maglambing. Di ba po, pastor at guro? Magkasama ko kasi yun Baka naman po pwedeng pastor na po ako. Gawin niyo po akong guro. Alam niyo, nag-take po talaga ako ng 5 years education na courses, major in elementary education. Kaya po elementary teacher po ako Kaya nararanasan ko yung hirap ng mga bata ngayon at hirap nilang turuan ngayon. Kakaiba na sila, no? Naglambing ako sa aming Panginoon, ang sarap pala ng gano'n. Napakatindi ng kagalakan. Yung mga estudyante kung dinala doon, talagang nilibre ko sila saan nyo gusto kumain? Umang inasal. Okay, kain tayo lahat dyan. Sa sobrang tuwa ako. Diba, pag masaya tayo, yung kagalakan ng ating puso, merong tayong ginagawang pagbibigay. Usually po lahat ng taong masasaya, makikita ninyo, nagbibigay. Ang tatay ko, pagka hindi lasing, masungit siya, hindi mo maiingan kahit piso. Pero kapag lasing na lasing siya, tapos masayang-masaya siya, kahit ubusin mo lahat ng pera niya, penge, kaya saya-saya niya, ganyan. Pag wala na yung mainom, walang madukot, at siya nakakatayo pa, ang gagawin niya, sige, utang. Pag bumagsak na siya, pag gising niya, nawala yung lasing, iniisip niya na ngayon, saan napunta yung pera ko? Doon kami kinakabahan. Kasi baka maalala niya, humingi kami. Yun ang delikado. Kasi pag humingi siya, naalala niya na humingi ako, kunyari, patay, babawiin nyo. Ganun kalupit ang tatay ko pag hindi lasing. Kaya minsan natutuwa ako pag lasing na lang siya. O yung mga naglalasing pa dito, baka naman kayo naman naglalasing at hindi naman kayo okay. Huwag na lang po kayong maglasing. Ano po? So, answered prayer, yung isang bunga natin.
Ilan na bang answered prayer ang naranasan ninyo sa Panginoon? Napakadami na siguro. Di ba isa na nga yan sa mga dahilan para tayo ay magpatuloy, di ba? Ang Diyos tumutugon. Ang Diyos tumutugon. Nakikinig siya sa mga dasal natin, sa mga panalangin natin. Kaya po, huwag po tayong susuko. Laging nariyan ang Diyos upang tayo ay tugunin sa ating mga panalangin. Sabi nga dyan, if you abide in me, ito yung condition, siyempre. Alam nga naman, lakas natin humingi sa Panginoon, hindi ka naman nagpe-pray, hindi ka nagsisimba. Bagay, depende sa awa ng Diyos. Alam niyo po, hindi ko masasabi yan. Kasi ang awa ng Diyos, iba-iba ang approach sa atin. Iba-iba yung dating sa atin ng habag ng awa ng Diyos. Di ba? Minsan, tatanungin pa nga natin, baka tumatakbo rin sa isip natin, Lord, bakit yung masamang taong yun, ang yaman-yaman? Hayaan mo, iba yung awa ng Diyos sa kanya, iba rin yung awa ng Diyos sa atin. Di ba po? Pero ito yung susi, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Alam niyo po, kapag tayo nag-abide sa Kanya, yung sa Kanyang salita, di ba close tayo, nagiging close tayo sa Diyos? Nababago ang lahat sa ating pagkatao. Nababago ang lahat sa ating pagkatao. And you will notice that all your prayers are already answered. Nasagot na pala ng Panginoon yung ating panalangin. You did not choose me, but I choose you. And appointed you that you would go and bear fruit. Go, show the love of Christ that we experience. Show the joy that we experience from the Lord. So sabi dyan, bear fruit, yung impact natin sa society, sa sarili natin, nagbubunga, lumalago yan, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Mga kapatid, alam niyo po, doon po sa verse 15, chapter 15, verse 8, tingnan po natin yung verse 8. Gusto ko pong basahin, dito po tayo magtatapos sa verse na ito, sa verse 8 na ito. Sabi po dyan, nakita ko po Bible dyan, so maganda po basahin na rin po natin. So po, sabi po diyan, sabay-sabay po tayo, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. So ang mga alagad ng Diyos nagbubunga yan. At ang bunga na yan ay nagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Ipanalangin natin sa Diyos that we stay in Christ, we remain in Christ, upang sa gayon tayo po ay magbunga. Ano po ang sabi? Jesus chose us to bear fruits, the love, the joy, the answered prayers, and of course, the fruit of the Holy Spirit. Ano ang susi? Abide in Christ always. Abide in Christ always. Manatili tayo. Huwag tayong susuko. Huwag tayong titigil. Huwag tayong madidiscourage. Kung madidiscourage man tayo, tuloy-tuloy pa rin. Kung ayaw mo na, tuloy-tuloy pa rin kahit ayaw mo na. Tiyaga lang. Tiyaga lang. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon. At alam niyo po, sa mga blessing na tinatanggap natin sa ating Panginoon, those who bear fruit will be more thankful to God by giving their time, talents, and treasures. Alam niyo po yung bagay na yan, na tayo yung isa sa mga manifestation o makikita sa ating buhay na tayo ay lumalago at nagbubunga. We give time to the Lord. We give talents to the Lord. And we give treasures to the Lord. We give offering, we give tithes, we give yung talents na kung ano man yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. And most especially yung time para sa ating Panginoon. Mga kapatid, kumusta po ang ating pananatili sa Panginoong Kristo? Hinihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magkaroon ng personal na panalangin at pagpapasiyasa. Are you abiding in Christ? Nananatili ka ba sa Panginoong Jesucristo? Nananatili ka ba sa Kanyang pag-ibig? Nananatili ka ba sa Kanyang mga salita?
Hayaan niyong ipanalangin ko kayo. Panginoon, ang mga kapatid kong ito, maaaring ang iba sa kanila ayaw na, nagsasawa na sa kung anumang kalagayan ng kanilang buhay bilang mananampalataya. Baka nga sa ministry, may mga umaayaw na, give up, nawawalan ng gana, na-discourage. O sa sino mang mga may personal na problema dito, Panginoon. Panginoon, lahat ng ito ay pagsubok upang ma-challenge yung pag-abide namin sa inyo. Pagpapanatili namin ang aming sarili sa inyo, O Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po, kapatid kong ito, na manatili sa inyo, O Panginoong Hesus. Manatili kami sa iyong mga salita. Manatili kami sa iyong pag-ibig upang ang pag-ibig na aming nararanasan buhat sa inyo ay padaman din namin sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon. Pagdulot ng kagalakan sa aming mga puso ang pag-ibig na nagmumula sa inyo na aming nararanasan. Pagdulot ng kagalakan ng mga panalangin na aming dinadalangin sa inyo at inyong tinutugon. Panginoon, patuloy naming maranasan ang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Higit sa lahat, aming panalangin sa tulong ng iyong banal na Espiritu, hayaan niyo po kaming manatili sa inyo. Hayaan niyo po kaming manatili sa inyo at sa inyong mga salita. Samahan po kami, Panginoon, sa paglakad, sa pananampalataya namin ito sa inyo, hanggang sa maranasan namin at patuloy na maranasan ang mga bungang ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat po. I-bless niyo po, Panginoon, ang Pastor Larry, ang kanyang asawa, kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang bumubuo ng konsilyo ng iyong church na ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga mayroong ginagawa, mga bahagi sa anumang mga ministeryo sa pagtuturo sa Sunday School, Bible Study, small group, sa worship ministry, sa multimedia. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga bata sa church na ito, ang mga kabataan, ang mga kababaihan, ang mga kalalakihan, ang mga elderly. Salamat po sa kanilang mga buhay. Sa kalakasan ibinibigay ninyo ay nananatili sila sa kabila ng pagkakaroon ng edad, that they continually praying for this church at sa bawat tao dito. Thank you po sa kanila. Thank you, Panginoon. Pagbuklarin mo ng iyong pag-ibig ang church na ito at maging daluyan ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo po sila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita ninyo na aming pinagbulayan, sa mga papuring awitin na aming pong inawit sa inyo. Naging kaluguran nawa ito sa inyong puso at nagbigay ng karangalan sa inyong pangalan. At gayon din naman ay pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po at patuloy na samahan niyo po kami sa aming pong buhay pananampalataya na siyang mananatili sa inyo, Panginoong Jesucristo, at sa inyong pag-ibig. Salamat po sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen.
Mula sa pag-ibig ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat na patuloy na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas, sa pakikipisan at paggabay ng Santong Espiritu na siyang patuloy na sa ating nagkakaloob ng kapayapaan, kagalakan, kaaliwan at ng kanyang walang hanggang pagpapala, patuloy natin itong maranasan mula ngayon at magpakailan paman. Amen at Amen.